Magandang buhay, grade 12 maaasahan. Ako ang iyong makakasama sa asignaturang Pagsulat sa Filipino sa Filinglarang Academic. Inaasahang pagkatapos mong panuorin ang video na ito, matutukoy mo kung ano ang kahulugan ng reflektibong sanaysay. Napapahalagahan mo ang kaalaman sa reflektibong sanaysay sa pamamagitan ng pagsusuri sa wasto o hindi wastong halimbawa ng reflektibong sanaysay. At nakasusulat ka ng organisado, malikhain at kapani-paniwalang reflektibong sanaysay. Handa ka na ba? Kung handa ka na, like and subscribe my YouTube channel. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Char! Mula sa inyong mga aralin sa inyong self-learning module, napag-aralan natin ang mga halimbawa ng akademikong sulatin. Magbigay nga ng halimbawa ng akademikong sulatin. Mahusay, tama ang iyong mga binigay na halimbawa. Ito ay panukalang proyekto o project proposal, katitikan ng pulong o minutes of the meeting, lakbay sanaysay o travel essay, larawang sanaysay o pictorial essay, posisyong papel o position paper, agenda at memorandum, at marami pang iba. Pag-aralan naman natin ang isa pang halimbawa ng akademikong sulatin. Ito ay ang pagsulat ng reflektibong sanaysay. Mula sa salitang reflektibo at sanaysay, ano kaya ang ibig sabihin ng reflektibong sanaysay? Ayon kay Bernales at Bernardino, 2013, ang reflektibong sanaysay ay kritikal na refleksyon ukol sa nabasa, napanood, narinig, naranasan o kamalayan. Ito ay masining na pagsulat na may kaugnayan sa pansariling pananaw at damdamin sa isang partikular na pangyayari. Ang reflektibong sanaysay ay hindi diary, talambuhay o journal. Ito ay ginagamitan ng unang panauhan. Ito rin ay mataas na uri ng sanaysay na kinakailangan ng pagmumuni-muni. Subukin nga natin kung wasto ang iyong pagkaunawa kung ano ang kahulugan ng reflektibong sanaysay. Sa inyong kwaderno, iguhit ang masayang emoji kapag ang teksto ay reflektibong sanaysay at malungkot naman na emoji kapag ang teksto ay hindi reflektibong sanaysay. Unang teksto. Ang kagandahan ng Puerto Galera sa pananaw ng isang Manileña. Sa katikiran at init ng araw tuwing panahon ng tag-init na halos umabot ng mahigit 38 to 40 degrees Celsius, sino ba naman ang hindi mapapaisip na magtampisaw sa lamig ng tubig dagat o kaya naman ay mag-outing sa mga tanyag na water park? Likas na ito sa ating mga Pilipino na lumayo sa iba't ibang lugar upang mag-summer getaway, matanggal lamang ang init at hinawa sa katawan. Ang Puerto Galera ay isang isla sa Oriental Mindoro, tanyag sa pagiging mini Boracay nito dahil sa tinataglay nitong maputi at pinong buhangin na katulad sa Boracay. Tinagurian din ito bilang pinakamagandang beach resort community sa buong Pilipinas. Bukod sa pinagmamalaking pinong buhangin ng islang ito, kilala rin ito sa kanilang mayamang kultura patungkol sa tribong Mangyan. Ang Mangyan ay ang pangkaraniwang pangalan para sa 8 indigenous groups na matatagpuan sa islang ito. Bawat isa ay may sarili nitong pangalan ng tribo, wika at kaugalian. Binubuo ito ng higit kumulang 280,000 katao, ngunit hindi tiyak ang pagtatalang ito sapagkat mahirap matukoy ang kanilang kondisyon sa loob ng mga liblib na lugar. Hindi madali ang pagpunta sa isla na ito, lalo na't kung ikaw ay walang sariling sasakyan. Mula sa Las Piñas City ay sumakay kami ng jeep patungo sa Alabang Bus Terminal kung saan sumakay naman kami ng bus papunta sa Batangas Port. Mula sa Batangas Port ay sumakay kami ng maliit na bangka, roro kung tawagin, at nasa mahigit 1.5 oras ang aming biyahe papunta dito. Sobrang nakakapagod at nakakahilo pa ito dahil hindi ako sanay bumiyahe sa dagat. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay malungkot na emoji sapagkat ito ay isang halimbawa ng lakbay sanaysay. Ikalawang teksto. Finish line. Abril 2005 nang makapagtapos ako ng kolehiyo, BSE, nagpakadulbhasa sa Filipino. May teacher na sina Aling Auring at Mang Primo.
Tandang-tanda ko pa ang butas ng karayom na aking pinasok sa pag-aaral. Labis man, sinuong ko ang bagyong Signal 4. Kung hihilahin pabalik ang nakaraan, ako'y karaniwang mag-aaral lamang noon na nagsikap makapasa sa entrance exam sa RTU. Hindi kasi ako nakapasa sa AREST. Isa rin ako sa kasamahang palad na hindi umabot sa quota course ng PUP. Banta ko sa universidad na yun, babalik ako. Ngunit wala akong duduruging anuman. Nakapasa ako. Namuhay nga ako ng 4 na taon sa RTU. Nakipaghabulan ako sa mga profesor para sa ulat at grado. Naghabol din ako sa pasahan ng mga proyekto. Marami akong hinabol. Hinabol ko ang pagbubukas at pagsasara ng cashier at registrar. Maikli pa naman ang pila noon. Humabol ako sa mga kasamang kadete sa ROTC tuwing mahuhuli sa formation. Hinabol ko ang aking mga kamag-aral. Lahat sila ay aking hinabol at ako'y nakipaghabulan. Pati gwardya ay hinabol na rin ako. Nakalimutan ko kasi noon ang aking ID. Sa dami nga niyon, hindi ako napagod sa paghabol upang marating ang finish line. Hindi sa pagmamalaki ay nakapagkamit ako ng karangalan, ang diploma ko. Binalikan ko rin ang PUP para sa aking programang master at doktorado. Doon ay nagpakapantas at nakipaghabulan sa isa pang laban. Isang hapon iyon nang ikwento ko sa aking mga mag-aaral na nagpapakadalubhasa rin sa Filipino ang aking paghahabol. Sir, kaya pala lagi kang pawisan sa harap ng klase. Biro pa ng mga mabubulang Filipino major. Parati tayong may hinahabol. Iyon ay dahil sa may gusto tayong makamit. Ang mahalaga, matapos ang paghahabol na iyon, alam mo kung kailan at saan ka babalik. Ako ang iyong guro, pero babalik at babalik ako sa pagiging mag-aaral ko. May mga pagkakataong ako ang inyong mag-aaral. Natututo ako sa mga pinagdadaanan ninyo. Kikita ko ang aking sarili. Dagdag hirit ko sa kanila. Okay, klase, inabot na natin ang finish line. Magkikita tayo bukas. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay masayang emoji, tama, mahusay. Ito ay halimbawa ng reflektibong sanaysay. May 3 bahagi ang reflektibong sanaysay. Ito ay ang panimula, katawan at konklusyon. Panimula. Ito ang pagpapakilala o pagpapaliwanag ng paksa. Maaaring ipahayag ng tuwiran o di tuwiran ang paksa. Ang mahalaga ay mabigyang panimula ang mahalagang bahagi ng paksa na pupukaw sa interes ng mambabasa. Katawan. Ito ay naglalaman ng malaking bahagi ng salaysay, obserbasyon, realisasyon at natutuhan. Ipinaliliwanag din dito kung ano ang mga bagay ang nais ng manunulat na baguhin sa kanyang karanasan, kapaligiran o sistema. Konklusyon. Sa pagtatapos ng isang reflektibong sanaysay, dapat mang-iwan ng isa o higit pang aral sa mambabasa. Dito, mababasa ang punto, pananaw at kahalagahan ng kanyang paksa. Dito, mababasa ang kanyang refleksyong nagpapabuti ng katauhan at kaalaman para sa lahat. Narito ang mga dapat nating tandaan sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. Una, ilista ang iyong mga reaksyon, emosyon, pagsusuri, inspirasyon at karanasan ukol sa iyong paksa. Maaari ka ring magsaliksik ng mga impormasyon sa internet, libro at ibang pahayagan na naugnay sa iyong paksa. Ikalawa, gumawa ng balangkas ukol sa ating mga napagtanto at mahalagang punto o ideya. Napakahalaga ng balangkas sapagkat ito ang magiging gabay mo sa pagsulat mo ng iyong sanaysay. Narito ang halimbawa ng isang balangkas. Ang kanyang paksa ay ukol sa kanyang karanasan sa pagsulat sa Pilipino sa pilinglarang akademik. Hinati niya ang kanyang magiging sanaysay sa 3. Ang una ay ang kanyang introduction, ikalawa ay katawan, at ang pangatlo ay ang konklusyon. Sa unang bahagi ay nais niyang bigyang pansin kung ano nga ba ang pagsulat. Gusto niyang bigyang pansin ang definasyon ng pagsulat mula sa iba't ibang manunulat at definasyon naman ng pagsulat ayon sa kanyang sarili. Sa katawan naman, nais niyang ibahagi ang kanyang naging karanasan sa iba't ibang uri ng akademikong sulatin. Ang
akademikong sulatin na iyon ay ang agenda, posisyong papel, at reflektibong salaysay. At ang panghuli, ang konklusyon kung saan nais niyang bigyang pansin ang kanyang napagtanto sa kanyang karanasan o mga aral na kanyang natutunan sa kanyang karanasan. Ikatlo, 1 hanggang 2 pahina lamang. Hindi dapat ito mahaba na gaya ng isang nobela at napakaikli na gaya ng isang buod. Ika-4, dapat formal, konbersasyonal at malinaw ang pagpapaliwanag. Malaya ang daloy, subalit formal ang wika at anyo nito. Formal kung ito ay gumagamit ng standard na wika. Konbersasyonal naman kapag ang manunulat ay nagsulat na para bang nakikipag-usap siya sa kanyang mga mambabasa. Ika-5, kung kukuha ng pagbabatayan, tiyaking mababanggit ito sa iyong sanggunian. Ibig sabihin, kung mayroon kang kinuhang impormasyon mula sa internet, libro o ibang pahayagan, dapat mong tiyakin na isulat ang pinagkuhanan mo nito o maging sa taong pinagkukunan mo ng impormasyon. Maaari kang gumamit ng mga panandang gaya ng ayon kay, mula sa, sabi ni, at marami pang iba. Ika-6, maglagay ng pamagat na naaayon sa pinapaksa ng iyong refleksyon. Halimbawa ng mga pamagat, reflektibong sanaysay ukol sa pagkamit ng tagumpay, reflektibong sanaysay ukol sa bagyong Yolanda, ang hindi ko malilimutang karanasan, at kahirapan sa Pilipinas, at iba pa. Panghuli, kailangang talakayin ang kahihinatnan ng refleksyon. Hindi magiging reflektibong sanaysay ito kung hindi mo talakayin ang iyong refleksyon. Ano nga ba ang refleksyon? Ito ang mga napagtanto sa iyong karanasan, napanood, nabasa o konsepto. Ito ay maaaring kaalaman, aral, realisasyon, at mga mabubuting ideya na iyong natutunan. Nakapagtala ba kayo ng mga magagandang aral o kaya mahalagang punto sa ating talakayan? Subukan natin ang iyong naunawaan. Quiz time! Isulat ang O kung ang pahayag ay tama at X kung ang pahayag ay mali. Unang tanong, sa pagsulat ng reflektibong sanaysay, ito ay dapat binubuo ng 3 bahagi, ang panimula, katawan at konklusyon. Sagot, O, tama ang pahayag. Ikalawang tanong, sa pagsulat ng reflektibong sanaysay, hindi na kailangang banggitin ang iyong sanggunian. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay X. Mali ang pahayag. Ikatlong tanong. Sa pagsulat ng reflektibong sanaysay, kailangang talakayin ang kahihinatnan ng refleksyon bilang konklusyon. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay O. Tama ang pahayag. Ika-4 na tanong. Sa pagsulat ng reflektibong sanaysay, hindi kailangang mahaba ngunit hindi rin napakaikli gaya ng isang buod. Tama o mali? Ang tamang sagot ay O. Tama ang pahayag. Panghuling tanong. Ang reflektibong sanaysay ay sulating informal dahil ito ay konbersasyonal. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay X. Ang pahayag ay mali. Wasto ba lahat ang iyong sagot? Kung oo, pasado ka na. Handa ka na sa susunod nating aralin. Huwag kalimutan ang ating takdang aralin na sagutin ang pagtataya sa Module 2, Aralin 1.5. At ipasa ito sa Lunes. Tandaan, hindi mo kailangang maging magaling para magsimula. Kailangan mo lang magsimula para maging magaling. Sulat na, magtiwala lang sa iyong sarili. Hanggang sa muli, paalam!